Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Whistleblower PH 2.0. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Whistleblower PH 2.0, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Whistleblower PH 2.0. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking inilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Whistleblower PH 2.0 at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Bagong tandem na isusulong sa 2028 elections niluluto na upang ihanda at makapag-abante para sa susunod na eleksyon. Political strategist may inihayag sa publiko na siyang ikinaguro ng mundo ng politika at ikinabahag ng buntot ng Makabayan Bloc. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Women Empowerment. Ito ang malaking sigaw ng isang political strategist at founder and CEO of Publicus Asia Malutikie sa pagbubunyag ng mainit na tandem na aabangan sa susunod na eleksyon. Sa isang pahayag sinabi ni Tikia na nag-Marcos Duterte tandem na kinabibilangan ni Super Ate Senador Amy Marcos at Vice Presidente Inday Sara. Wow, mga katunay! Eto naghahanda na nga ba si BP Sara at Senator Amy Marcos sa tambalan sa 2028 election? Aba, kung tutuusin para sa akin, ang naaaninaga natin sa bolang kristal, medyo malakas to mga katunay. Sigurado yan. Kayo mga katunay, ano opinion nyo? Sa tingin nyo, malakas ba tong tambalan na to? Kaya naiinis yung mga kalaban nila kung tutuusin sa 2028 kasi kung ganito yung makikita nilang tambalan, talagang sasabihin nila, wala nang chance. One more chance. Dun, 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 dun. Diba? Kaya pilit nilang tinatrabaho yan na, kailangan ganyan yung ganyang kalakas na yan. Kailangan mawala yan. Hindi tayo makakaposisyon sa gobyerno pag ganyan-ganyan. Diba? Kung totoong ganyan na sila ay tatakbo bilang vice at presidente, sigurado mabenta talaga. Marami talagang taong tatangkilik dahil yung dalawang yan, Marcos at Duterte, is talagang alam natin kung ganong kalakas yan. May mga kanya-kanyang supporter yan, marami. Hindi lang iilan. No? Kita nyo naman yung eleksyon ng Marcos-Duterte tandem, di ba? Ang lakas. Kung tutusin, yung dalawang babae, no? Isang presidenteng babae, tas vice president na babae. No? Nagkaroon na ba ng ganyan? Kung sakasakali, magiging ganto na dalawang babae ang nanunungkulan. Kayo, sa tingin nyo mga katunay, pwede ba? Kaya ba? Ang tandem na umano na ito ay maghahatid na malaking sigalot sa plano ng Makabayan Bloc sa susunod na eleksyon kung kaya't nababahag na ang mga buntot nito. Kung maaring matatag man umano ang malalaking samahan na ito, walang kaduda-duda ay mananalo sa susunod na eleksyon. Narito ang full report at ang naturang pahayag ni Malutikie. May posibilidad na mabuo ang tandem nina Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos para sa 2028 presidential elections. Ito ang pinahayag ni dating Presidential Advisor for Political Affairs Ronald Lamas matapos ideklara ni Senador
Marcos ang kanyang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte nang iwanan ito ng maraming miyembro ng partidong PDP Laban. Ayon kay Lamas, maraming political analyst ang Llamas. Llamas. Kasi ito yung parang yung nagsasalita, yung parang computer yung sasalita. No, kasi Llamas yung nasasabi. Parang medyo masama sa pandinig. Sabing hindi pwedeng magtambal sa presidential elections ang parehong babae pero sa pagkakataong ito, baka mawasak ang kanilang paniniwala. Nagiging probable ngayon yang ganyang klaseng option, dalawang babae for the first time baka sakaling tumakbo. Paliwanag nito sa isang programa ng politico.com.ph. Anya, mismong si dating presidential spokesperson Harry Roque, naniniwala na magiging magandang tambalan ang Sara-Amy sa 2028. Sabi niya, probable na ito at itong dalawang babae may bayag, kwento ni Lamas. Natawa talaga ako sa Lamas eh. Ano, syempre, etong dalawang to alam natin is kontra talaga sa makakaliwa to. Kaya syempre, ayaw nilang paupuin ang dalawang to. Todo kontra sila. No? Todo kontra sila dyan. Wala silang pagkakataong makaporma dyan kapag yan ang naupo, no? Sa gobyerno na naman. No? Ngayon, medyo hindi sila makaporma. Medyo. Pero sigurado kapag nakaupo na naman yan, no? Lalong-lalo na isang Duterte ang mamumuno, alam naman natin na talagang antay siya sa kaliwa. Talagang hindi sila makakaporma niyan. Kumbaga, paano ang uso ko? Paano sila ngayon? Di ba? Kaya hanggat maaga pa is tinatrabaho na sila. No? Para ganyan, hilahin kita pababa. Kung sakasakali, baka tumalab yung gagawin namin sa'yo. Kung tatalab. Di ba? Hindi ko alam kung handa ang bansa sa dalawang babaeng magkatandem. Dalawang babae. Ang women voters number at 59%, ang male 41%. Ang babae, binoboto mo ba dahil siya'y babae? O binoboto mo siya dahil may karakteristik na hinahanap ka? Para ka magkaroon ng women's vote, pag nakita mong babae, kunyari si Ina tumakbo, hindi ko pa tatanungin kung anong qualification ni Ina, dahil babae, boboto ko. Walang ganun tayo sa Pilipinas. So, tatrabahuhin mo na pag nakakita ka ba ng magkapares na babae, iboboto mo. Chances are, ang sinasabi, doon sa focus group discussion na ginawa namin, depende kung anong hindi nila iboboto because of gender. Naghahanap sila ng characteristics. At anong nasopresa ako doon, ang lumalabas, yung leader na action-oriented. Sabi ko, ano ba ito? Para sa akin, sinasabi ni Ma'am nga, na handa na ba ang bansa natin sa dalawang babaeng magiging leader? Para sa akin, kung manalo man silang dalawa, is angkop naman sila. Kaya ata nilang dalhin. Para sa akin, hindi na ata, wag na natin atain, kaya nilang dalhin sa tingin ko. Kasi si BP Sara, alam naman natin, namuno sa Davao yan. Tsaka ayan. Alam naman natin kung ganong katapang yan. Daig niya pa yung lalaki talaga kumilos si Senator Amy Marcos naman, alam din natin, no? Kung paano kumilos yan, kung paano umaksyon yan. Talagang matapang yang dalawang yan. 'Di ba yung mga bayani natin, may namuno din na leader, 'di ba? Si Gabriela Silang, no, napamunuan niya nang maayos yung kanyang hukbo. 'Di ba? Nakikipaglaban sila noon. Siyempre, namatay yung kanyang asawa, si Diego Silang, di ba? Tapos siya na yung nakipaglaban. Parang ito yan si Senator Amy, tsaka si BP Sara, parang reincarnation ni Gabriela Silang. Di ba? May nalalaman pa ako na iano ko pa sa history. Ayun, di ba? Angkop naman. Dahil nga sinabi kanina, no? Dalawang may bayag. Kumbaga, kaya yan. Di ba ang babae, consensus? Hindi naman kaagad action yan Hindi nga kaagad uma-action Pero nakikitaan nila yung virtue ng action kaagad kay BP at kay Senator Marcos.
Yun, pwede. Makikitaan May epekto ba yan kung nakasakali na sabi niya madalang o mahirap tumakbo ng dalawang babae? Tumakbo sila. Tapos kasi, ang kagandahan nito ma'am, ang takbo ng oposisyon o yung mga laban, iba, Senator Risa bilang Pangulo, former Senator Laila de Lima bilang Vice Pangulo, o di dalawang babae, dalawa sa babae, parang gano'n. So may ganyan na. Alam niyo naman ang mga Pilipino. Di ba? Pag ang Pilipino ganyan, ako, exciting na to, pwede na yan, parang gano'n. Sige ma'am. Your thoughts po. May ganyan, kasi lalo na nung si Senator Laila de Lima, ang dami nagsasabi, may potential sa 2028. Pero kailangan muna siya manalo ng 2025 kasi mahirap. Kung wala ka sa posisyon, tatakbo ka from nowhere as president, no? So parang yung mga yan, ang 2028 parang nagkakahitsura na ang mga babaeng kandidato ay posible. Yan. Pero iboboto ka ba? Yan ang kailangang mapag-aralan at makita sa mga datos. Baboto ka ba kung babae ang kaharap mo? Kasi right now, hindi. Tinitingnan nila sa virtue, action-oriented, may malasakit. Pag tiningnan mo, ang action-oriented lang ang hindi babaeng virtue eh. Pero nakikita nga nila kay Sara, kay Vice President Sara. Kasi nakikita nakita nila kay Senator Amy nung matapang nung nagsalita siya tungkol sa kahit ako na lang mag-isa ang nandyan. Oo, gano'n. Doon nakuan talaga. Sabi ko, akala ko ang nabuhayan lamang ang mga loyalist, pero nabuhayan yung mga kababaihan. Nasabi nila, yan matapang, yan talagang may solusyon sa mga problema. Kasi pinakita ni Senator Amy talaga yung katapatan niya na ang Marcos at Duterte na relasyon ay hindi ganon kadaling mabuwag. No? Kung sakasakali man na tumalikod ang iba sa kanya, si Senator Amy ay mananatili diyan sa likod ng mga Duterte. Dahil tumatanaw din si Senator Amy, no? Nang syempre, palabra de honor, utang na loob sa mga Duterte. Dahil malaking puntos din yung ginawa ng mga Duterte na mailibing, no, ng maayos si Apo Lakay, no? Sa libingan lalo ng mga bayani. No? Kasi kung sa ibang nakaupo yan, di ba? Ayaw nga nilang ipalibing dito. Kinokontra talaga. Di ba? Yung mga dilawan pa yung nakaupo, no? O ngayon talaga, binigyan ng maayos talaga ni FPRRD noon. Kaya isang malaking bagay kay Senator Amy yun. No? Na dala-dala niya. Kaya nananatili siya. Isa din niya sa dahilan, kaya nananatili siya sa tabi ng mga Duterte kahit na anong mangyari. Di sabi ko, posible kaya. So, kailangan pa yung pag-aralan at kailangan pang sigurong makita kung talagang, kasi hindi naman na-figure doon si Senator Laila de Lima eh. So, kung ibabato mo siya doon, tingnan natin kung magbabago. Lumalabas na votes sa mga social media natin. Doon po sa tambalang sa Amy sa 2020. Ay, naku! Ay malakas po yung bulungan na yung parehong babae ay lalabas na. Ay, kaya siguro pinapakpakan sobrang mga aga. Katatapos sa karaos nga lang tayo ng barangay. Eto na naman. Ako, gusto ko lang tumakbo uli bilang senador kasi marami pang hinahin ng mga bill, mga batas na hindi naman pumasa pa. Kaya pagtatrabahuin natin hanggang maayos-ayos yung mga bills natin dyan sa Senate. Tatakbuhan ko 2025 din pa lang. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Whistleblower PH 2.0. Ayan mga katunay, kung sakaling tumakbo ba itong dalawang ito, eto ba ang magiging bet nyo? Senator Amy Marcos at VP Sara Duterte. Sa mga may ibang bet dyan, pwede nyo i-comment kung sino yung gusto nyo. Meron nga daw umaalingaw na Hontiveros at De Lima. Comment na po kayo mga katunay sa inyong mga comment dito sa comment box. No? So once again, I'm BT and I'm out. Peace!